Hello guys, good morning. Yes, ang lulutuin natin today ay ginisang upo. Yan ang mga ingredients natin sa ating ginisang upo. Of course, ang upo himself. And then we have shrimp, meron tayong kamatis, meron tayong bell pepper, bawang sibuyas. And then mag-init na tayo ng ating kawali. Ang gamit ko pong mantika is olive oil because naubusan ako ng regular oil, and then ilagay natin ng sibuyas. Yes, after natin ilagay yung sibuyas, hayaan nyo lang po siyang masute. Yes, until masute po siya, then ilalagay natin naman ang bawang. Yes, nag-decide ako na magluto ng upo dahil marami nagre-request ng upo for Friday. Yes, vegetable daw for Friday, and guess what? Wait nyo until end of the video kung ano ang kaulam ng upo. Makikita nyo na kung anong kaulam niya. Ang sarap niya, grabe. And then yes, ilagay na natin ang Inilalagay ko yung bawang. paminta dahil After gusto ko ilagay natin siyang ang bawang, lasang-lasa sa is ating mga gulay. mag-ano naman Yes. tayo. Pagkatapos niyan, yes, Lagay natin igisang ang mabuti. bawang, and then Guys, sa ilalagay sobrang na natin mahal ang ng paminta. bilihin ngayon, Sabi, alam nyo ba, some people say, mag-iilang why you buwan na put yung yata paminta ako already? after Kasi holiday, kung mas masarap naisip siya at mas ko, malasa month pag of medyo January yata, nagbo-brown, nagtitinda yung na parang ako ng kanin nasasangag ulam yung sa bawang. sa trabaho Yung ko. bawang, yung Yung paminta. pang umaga So, yan, tsaka pang isutay nyo yung hapon. paminta. Kasi After nyo isutay yung naisip ko, paminta, ano pa ba? guys, Kasi hindi naman lahat bumibili ng gourmet tuyo and then after nyan, araw-araw. ilagay nyo na rin So, kung ano man naisip yung ko, mga kailangan pampalasa meron nyo. akong So far, income naglagay ako ng na konting patis. hindi Alam lang, nyo naman, kasi hindi yung masarap gourmet ang tuyo, laging may patola. bumibili. I Kaya mean, ang lang, upo, bulky-bulky siya pag pag wala, binibili. Siyempre, pag naubos patis. lang yung supply Konting nila, patis tsaka lang, siya guys. bibili sa Yes. akin. Para lang So magkaroon far lang siya ng naman, yung aroma dahil binuluto meron ko na tayong 200 shrimp. jar Shrimp kasi last, nilalagay natin. The rest, ang pampalasa ko na is December ang na Himalaya holiday, salt, of naubos course, na yung siya lagi kong 2 weeks ginagamit na ago. So, asin. kailangan ko na Yun uli siyang lang, gumawa. ayan. So, alam nyo, Pati hindi yung Himalaya araw-araw may salt, bumibili sinasama ko nun. na rin yan sa Pero December. ang mani, See? ang mani ko Feeling nyo lang niluluto, marami ako araw-araw nilagay, yan, pero may hindi. bumibili. Meron Hindi. lagi And then akong 5 after or that, 6 na kamatis. bag And then, na ang kamatis kasi, nabebenta. huwag nyo So, ilalagay naisip yung ko, main sabi ko, ingredient nyo kailangan hanggat meron hindi akong naliligis yung everyday na kamatis. may Until pasok hindi siya ako. sautein. Until Everyday na hindi may siya pasok ako ha. lutong-luto. Meron akong Yes, extra halu-haluin nyo lang. income na Importante yung pwede halu-haluin kong nyo lang pag kayo nagigisa para gawin. hindi So, masunog naisip yung ko, bawang at nagluto ako ng sibuyas. ulam Dapat ganyan kanin. siya. Yes. Very Minsan may tapsilog, corporate. minsan may Corporate inasal, yung mga nag-iinasal din vegetable, and ako. then yung Yung mga inasal bawang, everyday sibuyas, yan kamatis. Ayan, available kasi medyo nakamarinate sutay yan, na yung iniihaw ko na ano ko, lang. yung So aking anyway, ang niluto ko ngayon ay mahiwagang upo kasi kamatis. Friday. And then, ilagay na natin ang ulo ng hipon at yung katawan. Yes. Because, inalisan ko siya ng balat. And then, isinama ko talaga yung hipon, yung ulo. Dahil yan, masarap yan. Maraming flavor sa loob niyan. Believe me. Yes. Pagkatapos niyan, igisa-gisa nyo lang. And after nyong igisa, lagay nyo rin ng kaunting tubig lang. Kaunting tubig lang. This time, I'm using a hugas bigas. Yung pangalawang hugas bigas. Kasi yung unang hugas bigas is medyo madumi siya. Medyo very yung kulay niya. So, yung pangalawang hugas bigas, mag-set aside kayo ng 2 cups kasi hindi nyo kailangan gawing tinola ang inyong ginisang upo. Why? Because ang ang upo po ay nagtutubig. So, hindi na kailangan madami yung tubig niya. First ko nilagay is 1.5 cup and the rest of the 2 cup inilagay ko na. So, it's total of 2 cups yung aking nilagay na sabaw. Ayan, as in konti lang, magkaroon lang siya ng konting para pag kumulo siya, hindi naman siya masunog. And after niyan, pasensya na kayo kung meron nasa tagliran na yung aking camera kasi nakalimutan ko, meron pala akong stand pero na-realize ko lang siya nung tapos na ako mag-video. Ayan, nilagay ko yun the rest of the hugas bigas. Most of the time, pag nagigisa ako ng mga gulay, tinatabi ko talaga yung hugas bigas. Ewan ko, parang nakasanayan ko na yan sa Pilipinas. Pag nagluluto kami ng ng sinigang, or something ng ginisa, pag may hugas bigas, itabi nyo guys. At hindi lang yun, nakatipid pa kayo sa tubig, alam nyo yun. And then, ayan, naglagay ako ng brown sugar. Yes, naglalagay ako ng brown sugar. Mga tansyahan nyo, huwag nyo naman damihan na para namang nagluluto na kayo ng alpahor. Alpahor is one of the dessert na nilalagay lang sa kamoting kahoy, ganun. Pero anyway, ilagay na natin ng patola. Yes. No. Upo. Nalilito kasi ako sa upo and patola. I don't know why. Pero anyway, we're talking about upo. So, ilagay na natin yung upo. Ay my God, jackpot ako sa upo ngayon. Ano nyo kung bakit? Kasi minsan pag nakabili kayo ng upo, matigas yung
kalahati ng part ng upo kasi matanda na pala. So this time, very young yung upo. And then, hindi siya masyadong mabuto. Kaya, Diyos ko, walang tapon sa upo kundi balat lang at yung tangkay. Yes, 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 yes. So, ayan, halu-haluin nyo lang. So, alam nyo yan, hindi na kayo para kung tama ba yung mga alat at ano nyo na tapos pag ginisa nyo, hindi mo alam kung nakapunta ba sa ibang side ng upo. Ngayon kasi, ang ginawa ko, nilagay ko nga kanina, diba, sinuteka with garlic and onion and kamatis, yung mga panlahok, yung mga pampalasa natin. So, talagang masarap. So, alam nyo ba ang technique? Kung gusto nyo maging masarap ang inyong niluluto, this is from my tatay. Igisa daw mabuti ang bawang sibuyas. So, hindi mo kailangan magkaroon ka ng mga kung ano-ano mang pangpasarap. Bawang sibuyas lang, igisa nyong mabuti yan. At saka kung ano man yung panlahok nyo o yung pampalasa nyo, isama nyo daw sa gisa. Ay nako, panalo lahat ng lulutuin nyo. At syempre, wag naman yung tipong para naman sobrang lakas ng inyong apoy. Yes, pagkatapos nyan, syempre, kailangan takpan natin. Ako kasi mahilig talaga ako maghalo-halo ng mga niluluto ko. Yes, takpan natin para kumulo siya and magpantay yung kanyang luto. Diba? Takpan natin siya. And then, for the meantime, ayan na. We open. Siguro mga after 15 minutes or 10 minutes na kumukulo siya, i-open nyo, tikman kung anong lasa. Pero alam nyo, most of the time, hindi talaga ako tumitikim na niluluto ko. Kasi parang, alam ko naman masarap yan. And then, ilagay natin ng bell pepper. Bakit may bell pepper? Dahil po, ang bell pepper na yan ay sobra po yan sa rep namin. Masisira lang. So, kaysa masira siya, alam nyo yon. So, I'm planning to use para hindi na mamatapon yung, hindi masayang at mabulok ang ating upo. Yeah, ang ating bell pepper. Yes, yung bell pepper natin ay kailangan po ay ilagay natin diyan. So hindi kailangan siyang overcook, kaya huli ko siyang inilagay. And then after niyan, nakakita din ako sa rep namin. Sabi ko, Diyos ko, masisira lang to. Sa mahal ng bilihin, kailangan lahat ng pwedeng iluto sa rep nyo, ilutuin nyo at huwag kayong magtatapon. So, nakakita ako ng spring onion. Yes, inilagay ko sa last. Yun yung pinakang last na nilagay ko kasi hindi naman kailangan lutuin yan. Parang pampa-aroma lang yan. Pagpa-add ng taste sa inyong upo. Yes, yan yung upo special kasi pantinda nga, so kailangan hindi lahat ng ako kasi ang kailangan mas masarap yung niluluto mo para yung mga tao babalik-balikan ka. Yes, ayan po, 'di ba? Halo-halo lang tayo. Nag-decide ako mag rice and ulam dahil na-realize ko mahal lang yung mga bilihin dito. So sobrang mahal ng bilihin, kailangan talaga we need to help our husband. Yes, we need to help our spouse, and then kahit may trabaho tayo, kailangan meron tayong ekstrang kita. Bakit kailangan may ekstrang kita? Dahil sa sobrang bilihin, Diyos ko, ang mahal ng gasolina ngayon. Hindi ko alam kung bakit at paano na lang yung ibang tao na walang income, na walang trabaho, tapos mayroon ka pang ganito, ang super mahal ng gasolina. Lahat ng bilihin super mahal. So ito naisip ko, I start after holiday, after Christmas and New Year, nag-decide na ako magluto ng ulam. So far naman po is doing good. Basta alam mo lang at mahal mo yung ginagawa mo, is perfect yan. Perfect yung inyo pagkain. Basta mahal mo yung ginagawa mo. And then, ayan yung sinasabi ko sa inyo na yan yung aking kaulam ng ating upong ginisa. Yes, ang pagpambansang ulam sa Pilipinas, ang napakasarap na Gigi, the mini galunggong. Guys, ang sarap niya. And then, ang ginawa ko, hinugasan ko. After I washed night before, nung lulutuin ko siya, nilagyan ko siya ng lemon, salt, and pepper with garlic powder. Ay, Diyos ko, ang sarap niya. Tapos crunchy. Lahat ng customer ko, they told me the following day, ate, pati ulo, pati tinik kain dahil soft daw yung isda and sobrang sarap daw. Para daw lasang pinaksiw ko muna tapos binirito ko, pero hindi ko naman yan pinaksiw. Hindi ko siya pinaksiw because binabad ko siya sa lemon. So ayan siya, naka 14 tab ako na nagawa. Lahat yan sold out. I came
sa trabaho, after an hour, ubos siya. Yes, naubos ang tinda ko. Lagi naman ubos. Hindi ako umuuwing may dala pa uwi. Laging ubos. It doesn't matter kung ano man yan. Laging ubos ng paninda ko. So, I make like 14 tab. Yes, 14 tab. Tapos, ubos siya. And then, nilagay ko dyan siya sa akin TJ bag na insulated siya. And super init pa niya after ilang oras. Okay, guys. Bye!